Ang mga sundalo ng United Nations ay nakahanap ng yelo sa disyerto kung saan ang temperatura ay umaabot sa 54 degrees Celsius. Sa nakikita ng mata, ang mga burol at nayon ay parang nasa loob ng isang freezer na may daan-daang taga-nayon na nagmistulang iskulturang yelo na nababali ang kanilang mga kamay sa kaunting paggalaw. Nangyari ang anomalyang ito nang walang babala mula simula hanggang katapusan. Sa simula ng pelikula, isang serye ng mga sakuna na kaganapan sa buong mundo ang nagaganap. Ang pagtaas ng pandaigdigang temperatura, pagbabago ng agos ng karagatan, at pagkawala ng polar ice ay ilan lamang sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Sa taong 2029, maraming tao ang naaapektuhan ng hindi pangkaraniwang masamang panahon na nagresulta sa pagkalipol ng buong lungsod nag-iwan ng napakataas na casualty. Kinakain ng East River ang karamihan sa Lower Manhattan. Sa loob lamang ng isang araw, ang isang heatwave ay pumatay ng halos 2 milyong tao sa Madrid. Ang mga lungsod at bansa sa buong mundo ay nawala sa isang iglap. Sa huli, naging malinaw na walang isang bansa ang may mga mapagkukunan upang mapanghawakan ang problemang ito sa isang pandaigdigang saklaw. Bilang resulta, ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagtutulungan upang makahanap ng solusyon. Ang mga siyentipiko mula sa 17 bansa na pinamumunuan ng US at China ay nagtatrabaho araw at gabi upang mabuo ang Dutch Boy, isang climate controlling system gamit ang libo-libong satellite upang mapanatiling matatag ang klima sa mundo. Ang mga controller ay ipapadala mula sa mga satellite na ito sa iba't ibang lokasyon sa buong mundo. Sa space, babantayan ng mga siyentipiko ang operasyong ito. Pagkatapos ng matagumpay na paglunsad, agad na nagbago ang kapaligiran sa buong mundo. Samantala, dumating si Chief Architect Jake Lawson sa Washington, D.C. Binati siya ng guard na naka-duty na may pagtataka sa mukha. Si Jake ang gumawa ng ideya tungkol sa Dutch Boy na iginagalang at hinahangaan siya ng lahat para sa kanyang napakatalinong kakayahan. Siya rin ang Chief Operations Coordinator para sa International Climate Space Station at inimbitahan ni Senator Thomas Cross para sa isang press conference. Ngunit pagkatapos, si Jake ay tinawag ni Senator Cross dahil sa pagiging huli ng isang oras. Ang desisyon ni Jake na ilunsad ang Dutch Boy nang hindi muna natatanggap ang pag-aproba ng senador ay partikular na nagpagalit sa kanya at sa iba pang mga opisyal. Plano ng gobyerno ng US na ganap na kontrolin ang proyekto ng Dutch Boy kahit na ito ay isang programa na mahigpit na sinusuportahan ng iba't ibang mga bansa. Hindi iniisip ni Jake na dapat magkaroon ng eksklusibong karapatan ang sinuman sa Dutch Boy at binalaan niya ang senador sa pag-aangkin ng kanyang imbensyon. Sinabi din niya kung paano nagtulungan ang mahigit 600 scientist at engineer mula sa iba't ibang bansa upang malikha ang Dutch Boy sa istasyon ng kalawakan. Sa halip na kunin ang alok at gumawa ng isang malakas na kaso para sa kanyang panig, nakipagtalo si Jake sa mga senador at sinubukan silang kumbinsihin na muling isaalang-alang ang kanyang panukala. Si Max, na kapatid ni Jake, ay sinubukang patahimikin siya ngunit nabigo rin. Alam na ni Max ang plano ng opisyal na tanggalin si Jake at ibinalita niya ang masamang balita sa kanyang kapatid pagkatapos ng meeting. Makalipas ang 3 taon, isang grupo ng mga sundalo ang dumaan sa nagliliyab na disyerto ng Afghanistan nang makatagpo sila ng isang nayon na nababalutan ng yelo at nyebe. Pagkatapos, pinalawig ng mga opisyal ng US ang kanilang pagsisiyasat upang masakop ang buong nayon. Napag-alaman nila na karamihan sa mga tao sa nayon ay patay na. Samantala, si Max, na ngayon ay isang Assistant Secretary ng State, ay nakipagkita kay Sarah Wilson, ang kanyang kasintahan, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang Secret Service agent para sa Estados Unidos. Ngunit bigla niyang kinailangan na iwan si Sarah at magtungo sa White House para sa isang top-secret meeting na iniutos ng Pangulo ng Estados Unidos. Ang isa sa mga thermospheric satellite ay nakakaranas ng malfunction sa Afghanistan at ang sitwasyon doon ay iniulat kaagad sa gobyerno ng US. Matapos malaman ang mga pangyayari, si Pangulong Andrew Palma ay nagdaos ng pulong ng kanyang gabinete. Ayon kay Deckham, ang kalihim ng Estados Unidos, ilang mga senador ang nagmungkahi na pansamantalang isara ang mga satellite sa gitnang Asya upang maimbestigahan ang malfunction ng Afghan satellite. Gayunpaman, kung tungkol sa bansang nakikibahagi sa pagbuo ng Dutch Boy at nakasalalay sa mahusay na pagganap nito, ang pag-uulat ng insidente sa kanila ay hahantong sa isang seryosong pandaigdigang issue. Kaya pinag-usapan nila kung paano itatago sa publiko ang insidente dahil malapit na ang eleksyon. Ngunit ikinagalit ito ni Max na tunay na nag-aalala tungkol sa iba. Tinukoy niya na 300 katao sa nayong iyon ang namatay dahil sa di umano'y aberya.
Upang malunasan ang sitwasyon, iminungkahi ni Max na magpadala ng isang individual sa International Climate Space Station upang magsagawa ng pagsusuri sa system at imbestigahan ang error na naganap. Si Jake ang tanging tao na may malaking kaalaman sa kakayahan ng Dutch boy. Hiniling nila kay Max na italaga ang kanyang kapatid dahil siya lang ang nakakaalam sa Dutch boy sa panlabas at panloob nito. Kahit na may ilang mga pagdududa tungkol sa plano, si Max ay nagmamadaling umalis upang makipagkita kay Jake. Sa kabilang banda, ang mga eksperto at astronaut na sakay ng International Space Station ay kailangang palitan ang sirang Afghan satellite at tukuyin kung ano ang naging problema. Upang matiyak na gumagana ng maayos ang satellite, si Engineer Mahmoud Habib, isang Indian na astronaut, ay itinalaga upang magsagawa ng malaking diagnosis sa may sira na Afghan satellite. Gayunpaman, lumitaw na siya ay nagtatrabaho sa mga utos ng isang hindi kilalang individual habang siya ay lihim na nag-iimbak ng data ng satellite sa isang hard drive at itinatago ito sa mga dokumento. Dumiretso si Mahmoud sa locker room para itago ang mga dokumento at hard drive. Pagkatapos nito, lumakad siya sa isang airlock pathway. Bigla itong nagmalfunction at nakulong sa loob. Ang mga basag na salamin at mga debris ay lumipad sa kalawakan, kabilang si Mahmoud. Ang eksena ay napunta kay Max, nakadadating lang sa bahay ni Jake at nakita ang kanyang pamangkin na si Hannah na gumagawa ng ilang engineering works. Lumabas si Jake sa kanyang pintuan upang hanapin si Hannah, ngunit sa kanyang pagtataka, nakita niya ang kanyang kapatid na matagal nang nawawala. Iniwan ni Hannah sina Jake at Max at pumasok sa loob ng bahay. Kahit na natanggal sa trabaho, nananatiling mataas ang hilig ni Jake sa engineering. Ipinaalam sa kanya ni Max na ang Dutch boy ay hindi gumagana, ngunit si Jake ay tiyak na ito ay imposible dahil ang kanyang imbensyon ay walang pagkakamali. Binanggit ni Max ang insidente sa Afghanistan at ang insidente sa airlock sa space station kung saan namatay si Engineer Mahmoud. Tumanggi si Jake na ipakita na nag-aalala siya sa Dutch boy. Ngunit sa wakas, pumayag siyang bumalik sa istasyon ng kalawakan upang imbestigahan ang pinagmulan ng problema. Nakikita na natin ngayon ang punong tanggapan ng Hong Kong ng Konseho ng Klima sa China. Ang Dutch boy program supervisor na si Cheng Long ay abala sa pag-check sa Afghanistan satellite replacement sa kanyang opisina. Ang halaga ng heat index ay umabot sa napakataas. Dahil dito, nagpa siya si Cheng na huminto sa lokal na grocery at mag-stock ng tubig at mga itlog. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, nalaglag niya ang tray ng mga itlog at napansin na nagsisimula silang maprito sa lupa. Biglang may tumunog at pagkatapos ay nagsimulang masira at sumabog ang mga gas container sa ilalim ng lupa. Matapos sumabog ang ilang mga pipeline na nag-trigger ng isang lindol na nagpaguho sa malaking bahagi ng lungsod, matagumpay na nakaalis si Cheng sa lungsod. Siya at ang iba pang mga tao ay nakarating sa gitna ng isang tulay kung saan ito ay mas malamig at tumingin sa guho ng kanilang lungsod. Samantala, nalulungkot si Jake sa pag-iwan sa kanyang anak. Si Hannah ay nagsabi ng isang taos-pusong paalam sa kanyang ama at pumunta sa kanyang ina. Pagkatapos ng 3 taong pahinga, sa wakas ay babalik na si Jake sa International Space Station upang masuri ang Dutch boy. Sa kanyang pagdating, ipinahayag ni Jake ang kanyang pagkamangha ng ang kasalukuyang chief scientist at station commander na si Otto Fassbinder ay bumati at iniharap siya sa iba pang crew. Ang pangkat ni Jake ay binubuo ni na Annie Adisa, Duncan Taylor, Al Hernandez at Ray Dosset. Nabigla sila sa presensya ni Jake. Sa sandaling ito, tinawagan ni Cheng si Max para sabihin sa kanya na siya ay na-lockout sa Dutch boy database sa Hong Kong. Kumbinsido siya na pinipigilan silang malaman ang tunay na dahilan kung bakit tumataas ang temperatura sa hindi malamang dahilan. Alam nilang nahack ang kanilang database nang maging si Max ay hindi rin makapag-log on. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Cheng na ang isang geostorm ay mabubuo sa Earth kung ang Dutch boy ay makakaranas ng kabuoang system failure. At sisirain nito ang lahat ng buhay sa Earth sa isang iglap. Pagkatapos ng tawag sa telepono, ilang armadong lalaki ang pumasok sa opisina ni Cheng, ngunit sa kabutihang palad ay nakapagtago siya sa tamang oras. Ang kanyang laptop ay ninakaw, kasama ang lahat ng data na mayroon siya tungkol sa teknikal na problema ng Dutch boy. Sa istasyon ng kalawakan, tinatalakay ni Jake sa kanyang koponan ang uri ng satellite na hindi gumagana sa Afghanistan. Di nagtagal, kinikilala ito ni Duncan bilang Rock and Roller o ang Senior 22 bilang kanyang paboritong satellite. Gumagamit ito ng sonic wave upang pabagalin ang paggalaw ng molecules na may epekto sa paglamig.
ibinigay ni Jake ang report na i-scan ang lahat ng satellite ng ganoong uri sa pagtatangka na hanapin ang virus na umatake sa system. Kinaumagahan, nilapitan ni Max si Dana, isang eksperto sa seguridad, upang makita kung ano ang mali sa database. Mabilis niyang nalaman na may pumasok sa system at nag-burn ng data ng panahon. Samantala, inutusan ni Jake ang kanyang koponan na siyasatin ang loob ng satellite ng Hong Kong, ngunit ang braso ng robot na humawak dito ay nabaliw at halos patayin ang lahat bago bumagsak. Sa security footage ng insidente na ikinamatay ni Mahmoud, napansin ni Jake na may panel na nag-jam sa isang hard drive. Sinubukan itong bawiin ni na Jake at Ote na nanganganib sa halos tiyak na kamatayan dahil may sumabotahe sa spacesuit ni Jake at bigla itong nagwala habang nasa labas sila. Matapos masira ang kanyang spacesuit, muntik na siyang mahulog sa kalawakan, ngunit nahawakan niya ang isang metal beam. Sa sandaling makabalik sa loob ng istasyon, ibinunyag niya kay Ote na nasa kanya ang hard drive ngunit pinapanatili itong sikreto mula sa iba pang crew sa takot na maaaring sila ang sumabotahe sa kanya. Sinubukan ni na Jake at Ote na suriin ang data ng drive ngunit nabigo. Napagtanto ni Jake na may ayaw na ma-access nila ang data ng log at sinadyang patayin si Mahmoud. Tinanong niya si Ote kung sino ang may access sa video conference room at naisip niya na kung direkta niyang ipapadala ang mensahe sa kanyang kapatid, maaari rin silang mamatay. Sa kabilang banda, nagmamadaling pumunta si Cheng sa Estados Unidos para makipagkita kay Max at sabihin sa kanya ang natutunan niya mula sa mga nanghihimasok. Gayunpaman, bago siya maabot ni Cheng, binangga siya ng hindi kilalang lalaki ng sasakyan. Ipinasa ni Cheng kay Max ang ilang impormasyon tungkol sa codename ng proyekto na Zeus bago siya mamatay. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng isang video conference, sinabi ni Jake kay Max ang tungkol sa araw na dinala sila ng kanilang ama sa pangingisda. Dahil hindi pa sila dinala ng ama ni Max sa pangingisda, ni-review ni Max ang video footage ng kanilang pag-uusap kay Dana at sinabi sa kanya na ito ay isang naka-encrypt na mensahe mula kay Jake. Di-decrypt ni Max ang mensahe ni Jake gamit ang numero ng telepono ng kanilang yumaong ama at nalaman na may mataas na opisyal ng gobyerno ang nakikilahok sa pagkasira ng satellite. Gamit ang impormasyong ito, ipinaliwanag din ni Max kay Dana kung ano ang natutunan niya kay Cheng at humiling ng impormasyon tungkol sa isang proyekto ni Zeus. Sa sandaling ito, natuklasan ni na Ote at Jake ang drive kasama ang impormasyon ng log sa locker room. Biglang lumitaw si Dosset at tinanong sila kung ano ang kanilang hinahanap. Habang nakatutok ang baril sa kanila, nag-aalala si Ote na si Dosset ang sumabotahe kay Jake. Ipinaliwanag kaagad ni Jake na may nagtangkang pumatay sa kanya na siya ring pumatay kay Mahmoud. Kumbinsido si Dosset at ibinaba ang kanyang baril. Ipinakita niya kina Jake at Ote ang locker kung nasaan ang drive dahil nandoon si Dosset nang itago ito ni Mahmoud. Nang maglaon, natuklasan nila na may kumakalat na virus upang pigilan ang mga empleyado ng International Climate Space Station na mag-login at gamitin ang Dutch Boy upang salakayin ang mga partikular na lungsod. Maaring ito ay isang mataas na opisyal na may access sa mainframe, ngunit hindi nila alam kung sino. Nakipag-ugnayan muli si Jake kay Max na may hinala na maaring ang US President ang nasa likod ng pag-hack. Ayon kay Jake, ginamit ng Pangulo ang Dutch Boy para sirain ang mga kalapit na lungsod. Si Max ay nagsusumikap sa pagkuha ng mga kredensyal ng Pangulo upang pigilan ang geostorm na mangyari at kailangan nilang i-reboot ang system gamit ang mga kill code ng Pangulo ng US. Sinabi ito ni Max sa kanyang fiancé dahil kailangan niya ang tulong nito para makuha ang presidente. Sa ngayon, iniulat ni Jake na may 200 satellite malfunctions. Sa oras na ito sa Tokyo, isang napakalaking hailstorm ang tumama na naglabas ng storm na sapat upang sirain ang isang bus habang ang temperatura naman sa Brazil ay bumaba na nagpatigas sa karagatan at mga tao sa mga dalampasigan. Pagkatapos, may lumabas ang babala sa geostorm sa screen na nangangahulugang mangyayari ito sa loob ng 1 oras at 30 minuto. Kasabay nito, lumipad sina Max at Sarah patungong Orlando para sa Democratic National Convention at narinig ni Max na may paparating na napakalaking bagyo. Tinanong ni Decam si Max tungkol sa tunay na dahilan kung bakit siya dumalo sa convention. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, si Max ay humingi ng tulong sa kanya na nagpapakita na siya ay naghihinala na si Pangulong Palma ay may kinalaman sa pagkasira ng sistema. Sa pagkakataong ito, nagsimula na ang istasyon ng kalawakan sa proseso na self-destruction. Si Jake at ang kanyang team ay unang nag-code ng protocol na ito upang ang space station ay masira kung sakaling babagsak ito sa Earth. Ang mga siyentipiko ay walang pagpipilian kundi iwanan ang istasyon at isagawa ang mapanganib na paglalakbay pa uwi.
Matapos matuklasan na ang kanyang teammate na si Duncan ay nagtanim ng virus sa Dutch Boy system, sinuntok siya ni Jake at ipinadala siya sa kalawakan sa pamamagitan ng isang basag na bintana. Sa kabilang banda, si Deckham, na lumalabas na traidor, ay sinubukang barilin si Max. Sa kabutihang palad, nagawa ni Max na makalayo sa kanya at mabilis na tumakas sa likod ng pinto. Mabilis niyang sinabi kay Sarah na plano ni Deckham na kidnapin ang presidente. Gusto ni Deckham na patayin ang presidente at pagkatapos ay papalit sa pagkapangulo. Tinanong ni Sarah si Max kung kailangan pa niyang kunin ang kill code mula sa pangulo. Sinabi ni Max na ang presidente ang kill code dahil ang kanyang biometrics, retina scans, at fingerprints ay nakaimbak na sa kanya. Kung mamatay siya, magpapatuloy ang Geostorm. Inabala ni Sarah ang iba pang tauhan ng Secret Service para kunin niya ang presidente nang hindi na didiskubre. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, si Sarah ay nagbunsod ng baril na nagudyok sa mga gwardya na itakas ang pangulo mula sa lugar. Kasunod nito, pinatumba niya ang isa sa kanila at inakay ang presidente at si Max sa isang naghihintay na sasakyan. Habang hinahabol ng mga tauhan ni Deckham, ipinaliwanag ni Sarah at Max ang lahat sa presidente sa loob ng sasakyan. Si Sarah ay nagmamaneho sa lungsod, sinusubukang takasan si Rico, ang bodyguard ni Deckham, at ang iba pa niyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, nagtatago sila sa ilalim ng tulay. Pagkatapos ay hinabol ni Sarah at kalaunan ay nagawang itulak si Rico sa landas ng bagyo, kung saan tinamaan ng kidlat ang kanyang sasakyan at pinatay siya. Sa istasyon ng Kalawakan, pagkatapos na matagumpay na makuha ni Max ang mga kredensyal ng Pangulo, sumakay ang buong crew sa isang shuttle para bumalik sa Earth, maliban kina Jake at Ote. Sa daan ni Max, Sarah, at ng Pangulo, inutusan ni Deckham ang isa sa kanyang mga tauhan na magpaputok ng RPG sa kanila. Gayunpaman, wala sila sa sasakyan ng ito ay sumabog. Matapos patumbahin ang mga tauhan, inaresto ni Max at Sarah si Deckham hanggang sa dumating ang mga pulis. Nang tanungin kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito, ipinaliwanag ni Deckham na nilalayon niyang gamitin ang Dutch Boy para magdulot ng natural na sakunan na maglalagay sa Estados Unidos sa tuktok ng mundo, kasama ang kanyang sarili bilang pangulo. Bago makulong si Deckham, sinuntok siya ni Max sa mukha. Habang nagsisimula ng ganap na kontrolin ng virus ang istasyon, ang mga mekanismong pangkaligtasan ay nagsimulang mag-activate. Ang mga satellite pagkatapos ay nag-malfunction, nagpakawalan ng tsunami sa Dubai at nagdulot ng malawakang pagkawasak. Dinala ang Pangulo sa mission control pagkatapos ng pag-aresto kay Deckham. Pagkatapos ay ipinapadala sa kanya ni Max at Sarah ang kill code. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Jake kay Max na ang kill code ay maaring magpahinto sa Geostorm, hindi ang proseso ng self-destruction. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Max na iligtas ang buhay ni Jake, naghanda si Jake para sa kanyang sariling kamatayan. Ipinahayag ng magkapatid ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nagmamadali si Jake na ilagay ang kill code sa pangunahing computer at nanatili si Ote upang tulungan siya. Matagumpay nilang naribot ang system na may ilang segundo na lang ang natitira para sa darating na Geostorm. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng likas na sakuna sa mundo ay nawala at ang mundo sa wakas ay nailigtas. Abot sa buwan ang saya sa Mission Control Headquarters. Gayunpaman, sina Jake at Ote ay kasalukuyang nakulong sa loob ng self-destructing space station. Tumetakas sila sa gumuguhong istasyon sa Kalawakan patungo sa isang kalapit na pod na matatagpuan sa loob ng isang hindi na ginagamit na satellite na lumilipad sa space nang walang patutunguhan. Sa resulta ng pagkasira ng istasyon, ipinapalagay ng lahat na patay na si Jake. Habang pinapanood ito sa bahay, si Hannah ay nagsimulang umiyak. Kasunod nito, nalaman ni Max sa camera ng kalapit na spacecraft na nagpapadala ang pod ng distress signal. Huminto ang shuttle ni Hernandez at sinalo ang pod na iligtas sina Ote at Jake. Nang makita ito, si Max at ang iba pa ay masayang umiiyak at nag-cheer. Gayon din, ang pagbaha sa Dubai ay nagsimula ng bumaba, habang ang malalaking buhawi sa India ay nabura na rin, na ikinamatay ng maraming tao. Gayunpaman, ang lahat ay nagpapasalamat sa pagkakataon ng isang bagong simula. Matapos ligtas na makabalik sa Earth sina Jake at Ote, ipinahayag ni Max at Sarah ang kanilang kasiyahan. Habang papalapit si Jake, lahat, kasama ang presidente, ay mainit na bumati sa kanya. Ang fiancé ni Max, na si Sarah, ay formal na ipinakilala ang sarili kay Jake at tinanggap sa pamilya Lawson. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik si Jake sa dati niyang posisyon bilang chief architect ng isang bagong Dutch Boy system.
Nakikita na siya, si Max, at Hana ay sinubukang mangisda sa unang pagkakataon dahil hindi nila ito nagawa noong mga bata pa sila. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.